Nakaraang video natapos tayo kay Ye Qingyu na pinagtulungan ng tatlong hangal at pagpapatuloy. Ngunit huwag mag-alala, darating din ang babaeng nagngangalang Song sa Huangquan para samahan ka. Hahaha. Sayang ka. Wala kang karapatang gumawa ng mga irresponsableng komento sa akin. At inatake niya Ye Qingyu ng malakas at napatilapon si Ye Qingyu sa pader dahil sa sobrang lakas ng atake ng hangal Liu Hua. Makikita si Ye Qingyu na bugbog sirado at nahihirapan tumayo. At saka lumapit ang hangal na si Liu Hua, hindi ka mamamatay ng ganito paraan pahihirapan mo na kita hanggang mamatay ka. Hindi pa ako tapos sa'yo magbabayad ka sa mga kahihiyan na ibinigay mo sa akin. At saka inatake niya si Ye Qingyu at hindi inaasahan na may lumabas na panangga si Ye Qingyu sa atake ni Liu Hua. At nabigla ang hangal na si Liu Hua at sabay sabi huwag isipin na ligtas ka sa ganitong paraan. At sunod-sunod niya inatake ang ginawa panangga ni Ye Qingyu at nairita na si Ye Qingyu sa patuloy na atak ni Liu Hua. At sabay sabi umalis ka sa harapan ko. At saka nagulat ang hangal dahil nasira ang kanyang ginagamit na sandata ng walang dahilan at lumipad ang mga kapiraso ng sandata patungo sa kanyang at sumigaw ang hangal sa sobrang sakit. At napalayo ang hangal sa ating bida at takang-taka ang hangal dahil paano ginawa ni Ye Qingyu. At habang gulong-gulo pa ang hangal sa pag-iisip gumawa agad si Ye Qingyu ng isang malakas na atake sa kanyang sandata na may enerhiya. At nabigla ang hangal dahil palapit ng ang atake ni Ye Qingyu at hindi na nga nakaiwas ang hangal at buong buo niya sinalo ang malakas na atake ni Ye Qingyu, tumalsik siya sa lakas na atake ni Ye Qingyu at bumangga siya sa malaking bato at namatay. At kinabahan ang hangal na si Liu Yao at sabay tawag sa pangalan ni Liu Hua. Paano pa siya nagkaroon ng napakaraming lakas? Naghanda ng isang atake si Ye Qingyu. At napasabi na lang ang hangal na si Liu Yao. Ito ba ang kanyang tunay na lakas? At nagkasalpukan ang malakas nila atake, at nagpalitan sila ng malalakas nilang atake. At nagpakawala si Ye Qingyu ng isang malakas na suntok, at napigilan ng hangal ang suntok ni Ye Qingyu, at napaatras sa sobrang lakas ang hangal na si Liu Li. Hindi pa natapos si Ye Qingyu sa ginawa niya mga atake, at binato niya ang kanyang sandata patungo sa hangal na si Liu Li. At kinabahan ang hangal na si Liu Yao dahil sa atake ni Ye Qingyu at agad-agad pumunta ang hangal para iligtas ang hangal na si Liu Li pero ginawa siyang panangga ng hangal na si Liu Li at napasabi na lang ang hangal ng bakit mo ginawa yon. At natawa pa ang hangal sa ginawa niya at sabay sabi, haha, pinakadakilang karangalan mo ang mamatay para sa akin. Sinabi mo sa akin na gusto mo akong patayin ang isang tao, kagaya mo, at hindi inaasahan na magkaroon ako ng lakas ng loob para laban ka. Ye Qingyu, ang solusyon sa kalaman ng aha sa katawan ni Song Xiaojun ay hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa mga patay. Ang katawan ni Liu Yao. Hahaha, mawawalan ng pag-asa ang Song Xiaojun na yon. At sumugod si Ye Qingyu ang hamak na hangal at napatilapon ang hangal sa lakas ng atake ni Ye Qingyu at bumangga sa isang malaking bato. At sumugod ulit si Ye Qingyu at sabay sabi maglilinis ako ng basura para sa kolehiyo. Iyan lang ba ang kayan mo? Linglong, ang energy shield, bukas. Sa tingin mo ba ay gagana yan? Basura. Hindi mo ako masasaktan ngayon. At tumama na nga ang suntok ni Ye Qingyu at nabasag agad ang pinagmamalaki pananda ng hangal na si Liu Li. At napasuka ang hangal ng dugo. Tumama ang malakas na suntok ni Ye Qingyu at napatilapon sa sobrang layo. At makikita na nahati ng dalawa ang katawan na hangal sa sobrang lakas ng atake ni Ye Qingyu. Sabihin mo sa akin ang antidote at maililigtas nito ang iyong buhay. Mamatay ang babaeng iyon at walang nakakaalam ng panlunas. At inapakan ni Ye Qingyu si Liu Li at sabay sabi. Mayroon akong siglang nakatatak sa akin. Ang mga tao mula sa pamilya Liu, malalaman kaagad nili kung pinatay mo ako. At namatay na ang hangal. Ito ay isang mahalagang selyo na sumusubaybay sa sigla ng nagsusuot. Hindi ko kailangan harapin ang eksena ng mabilis. At makikita ang tagapagturo sa hindi kalayuhan na nakita niya ang lahat ng nangyari. At bumagsak na nga ang malakas na ulan at ang malakas na ulan na ito ay dapat na makapagbora ng mga bakas ng eksena. Tinutulungan ako ng Diyos. At pumasok na nga si Ye Qingyu sa kuweba at agad niya pinuntahan si Xiaojun. At nagulat si Ye Qingyu sa nakita niya anong nangyari. Nawala ang lason sa kanyang katawan. Xiaojun,
Anong nangyari sa mata mo ngayon lang? Mata. Okay na ngayon. Baka mali ang nakita ko. Mag-ayos ka na lang. At sa Liu's Mansion sa Luming County sa gabi, ang Liu Mansion ay ang punong ehekutibo ng Luming County. Si Liu Yuanchang ay isang maharlika na pinatibay ng Snow Country. Hindi maganda, may masamang mangyayari na sira ang life card ni Master Liu, ano? Mabilis na buhayin ang ancestral altar para sa akin, bakit hindi ko makita ang luha sa ancestral altar? Paano ito nangyayari? Ang isang altar na ginawa ng isang rune master mula sa Bitter Sea Realm ay hinding-hindi magkakamali. Maliit na tao ang hindi nakakaalam ng larawan pagkatapos makarating sa trial area. Lumalabo at malabo na, ni hindi ko na makita kung saan nagpunta ang Young Master. Walang kwentang sinasabi mo. Sinampal niya ang isang lalaki ng malakas at namatay. At nagulat ang tatlo dahil sa ginawa ng niya. Ying, dapat ay may humarang sa pagsubaybay sa altar. Kahit sino pa ang gumagawa ng gulo, tiyak na hahanapin ko siya, at hiwa-hiwain, at dudurugin ko ang kanyang mga buto at isasabog sa abo. Umalis na nga at tumalon na nga ang tangal at sa sobrang galit ay sinira niya ang bubong at nagulat ang dalawang nakakita. At sabay sumigaw ng White Deer Academy. Bigyan mo ng paliwanag ang kapatayan ng anak ko.